Safe and Sound Podcast. Saved by grace, safe in Christ, sound in faith. Okay. Sino mag-intro? Teka lang. Wait lang. Okay, so this is the Save and Sound Podcast, guys. Welcome uli. Hindi namin alam kung sino mag-intro, pero ito na. Yung segment natin today is, ano na ngayon, yung isa NGL. Di ba last episode, na NGL kami. Nag-send kami ng link sa mga, sa stories namin and meron namang mga nag-send kahit pa paano ng mga tanong and we will try and answer that question. And again, disclaimer lang po, syempre, our views doesn't necessarily represent the church, our church, tapos yung Christianity din. But as much as possible is magiging biblical kami sa sagot namin, but then again, hindi naman kami perfect. This is still our view pa rin, but enjoy na lang the podcast, kasi may mga hard questions dito alam ko may mga hard questions, pero si Rap pa lang naman nakakaalam ng mga tanong, kaya mabibigla lang din kami. So ayun, so let's start na. Question number 1. Question number 1. Yan. Magbigatin siya. Ang unang tanong, wala yung bang asawa? Sa nagtanong, sino po ba yun? Sino po ba si you? Kung sino man po kayo. Wala pa po. Wala pa po kaming asawa lahat. So far. Wala yung bang asawa. Next. Yan. Ito maganda-ganda. Hello po. Is it okay if it's the girl who made the first move? I mean, yung unang nag-chat po. Ganun. Hindi kaya. Oo, Pwede naman. Wala naman kaso yun. Di ba? Parang, para sa akin ala naman kaso sa akin yun. Kasi paano ka makikita nung crush mo na nag-e-exist ka pala, di ba? I mean, kung gusto mong initiate yung friendship nyo, wala namang kaso yun. Hindi naman alam nyo yun, parang kasi pagka iniisip kasi ng girls, pagka sila una nag-first mo, parang mata-turn off yung lalaki. Di ba? Well, depende kasi yan Depende naman sa view yan Yung iba siguro mata-turn off, hindi ko naman sila mabiblame. But, personally at least sa akin, ewan ko sa tatlo, sa akin parang, ala naman sa akin kaso yun. Hindi naman kabawasan sa babae kung ikaw nag-first move. Wala naman sa akin yun. Kayo? Sa akin, okay lang rin naman. Shout out sa girlfriend ko. Hindi, joke lang ako yung unang nag-chat sa amin. I think ko okay lang naman yun. Siguro cultural perspective na lang yun. Doon na yung nakasanayan. Stigma. Stigma na lang. Okay lang yun. Kasi parang, di ba nasa ano nga tayo? Parang culturalistic, parang collectivistic culture. Parang more on talaga tayo, sasabihin ng iba. Tapos lumaki kasi tayo na parang kailangan yung babae ganito, kailangan yung babae ganito. Pero as time goes by, parang wala naman yan sa kung anong klaseng tao ka. Minsan nga pag gusto mo, basta kung gusto mo mag-initiate siya regardless kung babae ka o lalaki. Yun sa akin, okay lang din. Kung ang pag-uusapan lang is okay, para sa akin okay talaga. Pero talaga, yun nga, sabi ni Rap yung culture ng lalaki. Ang gusto ng lalaki, siya yung naghahabot, siya yung naghihirap para dun sa Ano naman to ang pinag-uusapan naman, first move naman hindi naman panliligaw. Ayun, siguro, Yung hindi naman paghahabol But siguro, sa akin, syempre, lalaki dapat magpe-pursue. Pero yung first move naman, wala naman Hindi naman problema. saka parang testing the waters ang first move. Like, minsan naman kasi kunyari gusto mo, trip mo yung tao. Parang kunyari, if mag-first move ka, mag-chat ka, hindi naman necessarily magiging magjowa kayo Parang, friends. Simula sa friends. Ang tapang nga kaya nun, ang tapang. Kahit naman sa guys, alam mo yung bubuuin mong lakas ng loob para mag-chat dun sa It isang takes tao. a lot of courage din para mag-chat sa crush mo. So, ayun. Pero magkaibang bagay yung panliligaw. So, ewan ko kung makakancel ako dito. Pero ako, ang stand ko is, lalaki dapat yung manligaw. At least sa akin. Kaya parang all in all,
first move, Okay okay, lang, lang na kahit babae. sino. Pero pag maniligaw, dapat Sa akin, lalaki. lalaki. Dapat magpa-pursue yung lalaki. Oo. Yung parang yun naman talaga eh. Saka, iba sa pakiramdam din, ako siguro personally, iba sa pakiramdam pag, alam mo yung nag-ano ka talaga, yung nanliligaw ka. Kahit nga minsan yung parang mga makalumang mga bagay, you write letters, sobrang malaking bagay, parang kinikilig pa eh. Parang nakakakilig yun na ginagawa mo yan. Para sa akin, kung panliligaw, lalaki talaga. Though, yun nga yung nakasanayan, pero yun, feeling ko talaga maganda na. Saka, eto, pag babae kasi, sana, ewan ko, sana wag malinang intindi. Pero pag babae kasi, Parang may duwagan ng cancel. natatakot eh. Parang pag babae kasi, parang precious eh. Dapat pinapahalagahan, dapat iniingatan. So, pag isang bagay ay mahalaga, dapat pinaghihirapan. Kaya symbolic nga yun sa ano, di ba? Parang pag magpo-propose kayo, lalaki lumuluhod. Kasi ikaw yung nagtatanong ng question, Ikaw yung nangihingi ng... ng permission. Pero hindi pa parang cultural din. Cultural, somehow, pero not all cultures are bad. Di ba? So, at least sa atin, sa perspective natin, again, magkaiba yung first move sa Hindi, panliligaw. sa ano kasi, di ba, sa Japan, kadalasan babae talaga umaamin. Tapos pag nalaman yung, walang ligaw, kung nalaman yung gusto nyo isa't isa, kayo na. Sa kultura Pilipinas nila. lang talaga yung ano eh, yung May courting. may courting, gano'n. Cultural nga rin yan, cultural. Pero yun nga, hindi rin naman lahat ng culture. Hindi naman masama. Masama. So, depende rin din yan. Pero, at least tayo yung tinanong sa first move. Okay lang naman daw. Wala namang I-chat- problema daw. I-chat niya na daw siya. Yan, okay lang. Yun. Pakipot na nakakainis. Okay. Siguro, ang palawakin natin yung tanong kasi medyo hindi naman kadamihan yung tanong natin. When it comes sa tingin nyo, kunyari naging magjawa na kayo, sa pagbabayad, like kunyari magde-date, gano'n. Kasi naging hot issue yan eh. Parang sa pagde-date, okay bang 50-50 or gusto mo ikaw lahat? Gano'n. Siguro nakadepende sa dalawang tao. Yeah. Depende sa- sa usapan nyo. The dynamics ng relationship. Hindi, personally sa inyo, kunyari kayo may jowa kaya. Pero kung walang usapan, kung sino yung mag-iya, siya dapat manlibre. Sa akin, Kung magjawa kung wala kayong usapan na dapat hati kayo sa kada lakad nyo, kung sino yung mag-iya, siya yung manlibre. Paano kunyari, first date, kuya? Yan. Oh. Kung first date, kasi dito sa atin, nung ako nanligaw eh. Busog ba? Na-clip na. Excuse me. Nung ako nangligaw eh. Ako manlilibre. Kasi ako yung nagko-court. Kumbaga. Tigaw kuya tayo. Ako gusto ko, ako'y gumagastos eh. Parang parang mas naano ko. Parang nagagawa ko yung dapat kong gawin. Ganun yung pananaw ko. Kapag ako'y nalilibre, kunyari first date, permes ako. Pag second date, third date, araw-araw na date, gusto ko ako yung naggumagastos. Yan. Sa akin kasi dapat yung babae lahat. The joke lang. Kidding aside. I-edit ko sa TikTok. Let's get it. Wala yung joke. Pero yun, sa akin din pares kami yung kay Tyron na parang sa akin lalaki lahat. Parang gusto ko yung babae just have to be there. Masasama ka lang. Ako na bahala sa gastos. Well, again, dynamics ng relationship yan. Pero sa akin, gusto ko. Bahala ako. Kung saan mo gusto pumunta, di punta tayo. Pero yung gastos, ako na bahala. Mahirap sabihin yan nung wala tayong trabaho. Oh, eh. yes. Yan din. Ako, like sa perspective kung walang trabaho, nag-aaral pa, dapat babae lahat. Kakat din natin. Hindi, parang, kaya ang hirap mag-jowa pag wala kang pera. Walang income. Kunyari, nag-aaral ka ba? Mahirap. Mahirap talaga. Though hindi ko pa nararanasan. Pero parang yun yung isipin mo, saan ka kukuha ng pera? Siyempre, titipirin mo yung baon mo, everything. Maganda rin yung may jowa ka kasi blessing yun. Bakit? Matututo ka mag-budget. Natututo kang magtipid. Magtipid na ano. Oo din.
Okay, next question tayo. Since nasa, naman tayo, nasa relationship part. Eto. What's more attractive? Emotional maturity or deep faith? Deep faith or emotional maturity? Parang maganda parehas yun no? Kasi pwede kang maging emotionally mature without having deep faith. Pero, Can you have deep faith? kung meron ka namang deep faith, pwede ka bang maging hindi emotionally mature? I mean, kunyari, gagawin natin yung question na either or. Either or, yung parang talaga yung isa wala. Ano mas pipiliin nyo dun? Siguro sa akin, deep faith. Ewan ko lang, kasi parang, sa totoo lang, equally important. Ano ba yun? Towards your spouse? Yun, towards your partner? Hindi, yung Attractiveness. Kunyari, yung girlfriend mo, sa ano mas pipiliin mo? Maging emotionally mature siya or magkaroon siya ng deep faith kay Lord? Well, siguro yun nga, deep faith kay Lord. Kasi kahit, kunyari, kung di siya emotionally mature sa akin, at least kay Lord, tama siya. Di ba? At least kay Lord, malalim yung faith niya. Kasi, kung emotionally mature siya, pero wala naman siya malalim na pananampalataya, I think, benefit yun sa amin dalawa, pero siguro sa relationship niya towards kay God, parang mahirap. Hindi, ang usapan, attractiveness. Kaya nga, attractiveness. I mean, more attractive yung babaeng malalim sa pananampalataya kaysa emotionally mature. Para sa akin kasi nga, mas maganda nga na mas tama siya kay Lord kaysa sa atin. I mean, susunod din naman yan eh. Susunod din naman yan. Kung meron ka malalim na faith kay Lord, susunod naman yan, matik na magiging mature ka emotionally. But mas importante lang para sa akin yung deep faith. Deep faith yung pagkakakilala niya kay Lord. Pananampalataya nga rin. Kasi mas may chance na maging emotionally mature kapag ka nagkaroon ka ng deep Sa akin faith. din, feeling ko deep faith. Kasi sobrang importante. Nakaka-attract sa babae pag maganda yung relasyon niya kay Lord. Kasi pag maganda yung relasyon niya kay Lord, di ba magkaka-fruit of Holy Spirit ka? So, maturity when it comes to emotion, dadating yan eh. Kusang lalabas sa'yo yan. Progressively kasi hindi naman porket naging Christian ka. Instantly, bigla emotionally healthy ka. Ebidensya naman tayo na hindi lahat ng Christian hindi mature. Pero yun nga, siguro maganda rin na, yan, deep faith. Kasi pag kilala mo si Lord, tapos may maganda kang relasyon kay Lord. So yun nga, susunod yung fruit of the Holy Spirit. Tapos, syempre as time goes by, mas lalong lalalim yung faith. Mas lalong malalaman nung tao na yun kung ano yung gagawin niya, how she would react. Kasi kunyari nga, yung tao hindi lumaki sa isang household na na-acknowledge yung emotion. So, hindi nila alam paano mag-handle ng emotion. So, at some point, they're not fully mature to handle emotions. Pwede nating sabihin immaturity yun. Pero, siguro pag meron kang deep faith, and deep faith is you having a relationship kay Lord, at pag may relasyon kay Lord, kilala mo si Lord at kinikilala mo si Lord. At mentras kinikilala mo siya, lalabas yung mga gandang qualities na. Kasi promise din naman ni Lord yun, di ba? Gagawin kanyang perfect. Sabi nga, yung perfect kasi sa Bible, di naman perfection na 100% walang mistake. Yung perfect, ibig sabihin, mature. Promise yun ni Lord, unti-unti kanyang gagawin mature. Tsaka yung yung sabi yung famous saying na, gusto ko yung girlfriend ko mas mahal si Lord kesa mas mahal ako. Di ba? Kesa So, ayun siguro, mahalaga yung deep faith. Kayo ba? Yeah, muna. Para sa akin talaga, mahalaga talaga yung deep faith. Pero, kung attractiveness yung pag-uusapan, sa tingin ka mas na-attract ako dun sa, isa? Emotionally mature. Emotionally mature. Okay. Kasi parang yun yung una mong nakikilala dun kayo. Dun kayo nagko-connect eh. Para sa akin dun kayo nagko-connect, dun kayo although dapat ang usapan is
relationship, yung relationship niya kay God, ganun. Pero sa unang pagkakilala mo talaga sa kanya, Kung sa talagang timeline na Oo. pag-uusapan. Ang pag-uusapan niya buhay-buhay. 'Di ba? So, kung sa akin ang attractiveness, yung emotionally mature, doon ako na-attract. Kumbaga. Doon ka parang yung how the girl handles Pero life. tama talaga yung sinasabi niyo, mas mahalaga talaga dapat yung faith-driven. Oo. Mm. Pero kasi later mo yun Later mo na siya makikita. Habang tumatagal, doon mo makikita kung paano talaga yung faith. Tapos hindi faith driven, hiwalayan na kita. Ikaw, Emotional na kaya para 2v2 tayo. nakablock naman kayo parehas. sa amin si Spider-Man. Hindi sa akin, mas gusto ko yung deep faith, yung isang tao. Kasi yun nga, sabi nyo, mas kapag meron kang deep faith, malamang sa malamang, susunod na rin kasi emotional maturity. Pero most of the time, kung meron kang mang emotional maturity, doesn't necessarily mean na meron kang deep faith. So kung para sa akin, personally, mas gusto ko yung tao na merong malalim na pananampalataya. Mas attractive sa akin. Kasi somehow, it shows maturity rin no? Pagka nagkaroon siya ng malalim na pananampalataya. Pero, yun nga, iba naman kasi yung emotionally mature. Pero kung papipiliin ka lang naman, syempre gusto mo na yung merong parehas. Oo. I mean, Meron naman taong parehas, meron. imagine meron kang sobrang lalim na, babaeng sobrang lalim ng relasyon kay Lloyd or malalim na relasyon tapos they know how to handle their emotions. Di tsaka kung sa atin, tayo lalaki, pag towards other, kunyari babae, mostly sa babae talaga, is meron talagang emotional part sila eh. Oo, mas nila yun. Mas, ang nabasa kong libro parang sa parang mas talagang mas emotionally mature or mas emotionally aware yung babae. Kaya nga daw yung lalaki, kunyari ng babae, yung emotional ramifications nung ginawa niya, hindi masyadong naiintindihan ng lalaki. Kunyari pagka ng babae siya, hindi niya gets yung nasa paligid niya. Tapos lalo na, kunyari, nag-fail yung relationship na ng babae siya. Mabibigla siya sa mabibigla siya sa resulta. Mas emotional nga yung babae, pero yung iba kasi sinasabi, mas emotional yung babae, mas OA sa reaction. Hindi, ibig sabihin kasi ng emotional yung babae, ibig sabihin mas aware sila sa nararamdaman niya, nararamdaman mo. I think advantage yun ng pagiging babae. Pero feeling ko all in all. Kasi para hindi rin naman natin maano yung mga baka nga may pinagdaanan kaya hindi sobrang lalim ng maturity when it comes to emotion. Siguro basta handang parang maging better. Mahalaga rin yun. Mag-improve. Kasi malay nga natin, gano'n nga, may circumstance na hindi sila emotionally mature dahil sa isang pangyayari sa buhay nila. Pero mahalaga sa isang tao, mapamalaki man yan o babae, kung may drive, may eagerness to be better. To be a better person. Kasi mahalaga yun. Mahalaga yung intentions mo. Next question. Next. Wala yung bang asawa? Dalawang beses man, lumalabas kasi. Ito. Do you believe in long-distance relationship? Ayan. Ako na muna. Mahirap, pero kung pipilian, kaya. Though hindi ko pa na-experience, pero feeling ko kung darating ako sa point na yun, kung pipiliin, kaya, pero sobrang hirap. Pero sana wag. Pero kung mali mo siya na yun. Do you believe pero ayaw kong ma-experience? Depende sa love language mo. Buti na lang nauna ka. Natututo. Diba? Depende talaga sa love language mo eh. Kung siguro words of affirmation, pwede, malayo. Kaya. Chat-chat lang yan Ano pa ba? Receiving gifts, medyo mahirap.
Medyo mahirap. Pero kaya pa rin. Kaya, pero... Palalamove. Kaya talaga. Kaya, pero parang mas okay yung ikaw pa rin magbibigay. Parang nasa gitna. Nasa gitna. Quality time. Hindi kaya. Walang quality time eh. Mahirap, sobrang hirap. Hindi, kung Lalo na magbibidyoan yung- kayo. Lalo na yung iba yung time zone. Oo. Di ba? Kunwari na, mahirap. America. At pwede na yun. Basta. Oh. Ano pa ba? Ito bang LDR na to is kasal na kayo or Hindi ko mag-jowa. baka Relationship. mag-jowa pa lang ano? Oh, no. Acts of service. Mahirap. Medyo mahirap din, di ba? Saka physical touch. Paano matatouch? Hirap talaga yun. So parang depende rin talaga sa love language na binibigay mo, na nabibigay, na natatanggap mo, di ba? Oo, kasi may ibang LDR kahit magkalayo, feeling nila love na love pa rin sila eh. Kaya dahil nga sa love language yun eh. Parang hindi tayo pwedeng magbigay ng extreme answer na yes or no. Kasi nga, tama nga si Brian, depende yan sa love language. Pero personally, Personally. Ako personally, ako hindi. ayaw mo. Ayoko. Ba't nahihirapan ka ba ngayon? Ha? Dahil medyo Hindi pa malayo. umuwi ako eh. Pero hindi, syempre, from your routine, kuya, na araw-araw nasusundo mo siya. Ganun. Parang hindi ako nahihirapan, pero kasi may time pa rin kami. Kasi same time zone naman kami. Call kami from Bagay, Monday to Friday. Sabado nagkikita kami. ng gabi, I-define diba? nyo yung LDR. Yung LDR na ba yung pagka 1 hour away kayo from each other? Parang hindi. Nandito ka, tapos nasa munyo sa ako, ganun. Parang hindi. LDR na ba yun? Hindi. Siguro ang LDR yung Sa jeepan na yun. hindi mo mapupuntahan ng Sa agad-agad. Yun. Para sa akin talaga. Kaya may emergency, hindi nyo mapupunta. Parang Ay, di ganun. isang oras. Hindi. Hindi. Hindi LDR. LDR. 2 hours. 5 hours. Sige. Naghanap pa kayo ng time. Para accurate yun Kaya na. kuya. Minsan. Alam mo rin sagot sa kung LDR o hindi. Pagsasakay ka ng bus, depende kung ipapakita mo yung school ID mo para magkaroon ka ng Discount. ng discount. Pag nagpapakita ka, ano yan? Malayo yun. Oo. Diba? Ako personally, anong tanong? Do you believe in a long distance relationship? Pagka ba na... Personally, Oo. ako siguro, mas gusto ko na hindi ako naniniwala sa long distance. Mahirap kasi yun. Kasi the more... Pero tama rin si Bride. Depende sa love language talaga. Yun yung pinakatamang sagot. Buti nga nauna si Bride. Wala naman ako sagot pag nangyayari. Ayun, sa akin hindi. Hindi siya nag-work. Mahirap yun. Requires, kung sa isang love na andyan lang siya, it requires sacrifice. Yung LDR, doble-doble, triple yung sacrifice na kailangan niya. Ikaw kuya. Hindi rin. Hindi rin. Again, opinion lang naman natin to eh. Kasi, di ba, yun nga, our answer, generally, depende yan sa tao, sa LDR. But, personally, hindi rin eh. Ewan ko, parang mas gusto ko yung nakikita ko harap-harapan. Mas gusto ko nakikita ko yung harap-harapan, tapos yun, magde-date kayo. I mean, personally lang din naman yun. Pero kung yung plano ni Lord, mag-LDR muna kayo sa umpisa, hindi mo naman maano yung plano ni Lord. But, again, open ka sa plans ni Lord. But, then again, personally, parang mahirapan din ako. Kuya, kunyari, taga Makati. Makati. Malayo din. Malayo. Malayo. Depende rin siguro kung ano. Depende sa sa deep faith niya, tsaka sa emotion. Wait lang, tatawagan ko. Hindi, mahirap din, mahirap. Mas gusto ko, kung magkaka-girlfriend na rin ako, gusto ko rin yung parang, tara, Starbucks. Tara, kape. Alam mo yun, So maaya. kung magkaka-girlfriend ka, lilipat siya dito. Depende. Oo. Basta yun. Yun. So, personally, syempre mas prefer mo yung malapit sa'yo. That's always that. But the question is, do you believe?
I still believe, pero siguro 5%. Ganun. Eto. Next question tayo. Ikaw ba sumagot ka Sige. na? Yes. Sagot na ko una ko. Oo, So, may Sabi ko, dadagdag pa ako dun it's sa ano, LDR. it's a yes. Siguro yung kung meron kang nilook forward na parang certain time frame na magkikita kayo. Ayun. Pwede Mas, rin yun. mas dali, mas magaan kapag merong nilook forward. Pero yung parang buong most majority ng relationship nyo, magkahiwalay kayo. Oo, mahirap yan. Yun yung nakakahiya. Pero meron tayong churchmate na LDR. Sila Ate Rochelle. Oo. Grabe yun. Grabe. Paniniwala nila yun. Kaya kailangan natin sila ma-interview eh. Kung ganun sila kalakas, amen to that. Pero Kasi, hindi di ba, ako, sila- don't me. Di ba? Na-survive nila, tapos ngayon, kasal na sila eh. Ilang taon silang LDR. Tapos magkahiwalay ulit sila, di ba? Oo, ngayon. Di ba? Ang galing. Kasi sundalo si Kuya Virgin eh. But, that's one big evidence na LDR works. But, ayun. Pero personally, hindi. Hindi. Pero Hindi tayo if it's naniniwala. possible, it's possible. It is possible. It is possible. Mahirap nga lang. Ta. What does real intimacy mean to you? Ayan. Tagalog. Ano ang Intimacy niya. Siguro yung parang kailan nyo na-feel na talagang close kayo. ano sa yung isa't isa? paano mo masasabi Parang love intimate? language na rin yan. Intimacy. Para sa akin pagka wala na kayong tinatago sa isa't isa, parang you can be vulnerable. At parang alam nyo na yung ugali ng isa't isa. And hindi ka makakaramdam ng syempre makakaramdam ka minsan ng correction pagka mali yung ugali mo. But at the same time, ramdam mo pa rin na galing sa love yun. Feeling ko, intimate kayong dalawa pagka yun, you can show your true self sa isa't isa. Na ito yung pinagdadaanan ko ngayon, nahina ako dito sa ganito. Tapos parang yung girlfriend mo naman parang sobrang honest din. Nasasabihin sa'yo with love kung ano yung weakness mo. Sobrang intimate sa akin ng mga ganong usapan. Yung she can be honest enough to rebuke you, at the same time yung other party is loving enough and humble enough to receive the correction. And yun, walang tinatagong ugali, walang tinatagong parang sobrang open book kayo sa isa't isa. Vulnerable kayo sa isa't isa. Wala kang takot na mahusgahan nung kabilang party. Hindi naman sa magiging reckless ka sa ugali mo na ipapakita mo na lahat ng hindi yun eh. Ang ano lang din is wala kang takot na maging ikaw dun sa girlfriend mo or sa boyfriend mo. I think for me yun yung real intimacy sa relationship. Sa akin siguro yung ganun din eh. Nakuha ni Kuya yung sagot ko eh. Next question. Pero yung sagot ko din ganun. Yung siguro kasi minsan na define yung intimacy when it comes sa ginagawa ng mag-asawa. Pero yun nga, pag nakita mo na yung tao ng walang mask, alam mo yung parang nakita mo na siya kung sino siya. Parang eto ka, tapos nagkakaroon tayo, parang tinatanggap natin yung isa't isa. Yun, siguro yun din, inuulit ko lang eh. Pero yun din sa akin. Sobrang halaga nun. Kasi kahirap mapunta ka sa isang relationship na parang you're walking on eggshells, na hirap kang maging weird, hirap kang mag-express nung pagiging unique mo as a tao. Kasi nga, feeling mo mata-turn off or iiwan ka ng tao na yun. Ala kayong intimacy sa isa't isa. So, yun, mahalaga yun. Kwento ko nga alam din, kasi nga, parang it's been a while since nag-pray ako ng characteristic ng babae. Tapos nanood kasi ako ng isang series. Kung alam niyo yung Queen Charlotte. Basta si Queen Charlotte saka si King George. Si King George, bata pa lang siya, may mental illness na siya. Pag lumabas sa buong England na may sakit siya, mawawala sa kanya yung pagiging king. Tapos napangasawa niya si Queen Charlotte. Binili ni King George yung Buckingham Palace. Para kay Queen Charlotte, dun siya titira. Para maganda yung buhay ni Queen Charlotte, dahil yun yung regalo niya. Tapos siya, pupunta siya sa Kew. Tapos dun siya dahil nga
meron siyang sakit, parang natitrigger. Hindi ko alam kung mania, Parang basta magtatago na. parang nawawala siya sa sarili. Tapos, nung una, akala ni Queen Charlotte, parang parang kulang ba siya bilang asawa, kulang ba siya bilang reyna, ba't hindi siya pinupuntahan ng asawa niya? Kasi araw ng kasal nila, hindi natulog sa tabi niya, as in lumayas. Tapos, hindi niya alam, sa sobrang mahal pala siya ni King George, nagpapagamot si King George. Alam niyo yung, kasi dati wala pa namang therapy eh. As in, hindi naman, parang kinukuryente, sinasaktan, nilulunod siya para mapibilis yung treatment niya dahil sobrang mahal niya si Queen Charlotte. Tapos nung nalaman ni Queen Charlotte dun, parang ang sabi niya dun sa doktor, if he needs madness, let him be mad. Alam mo yung parang kung yun ang kailangan niya, hayaan niyo siya. Tapos sabi ni Queen Charlotte, parang dun niya sinimulang mahalin at tanggapin si King George na eto yung asawa ko at handa akong gawin para sa lahat ng asawa ko. Yun siguro yung intimacy. Kasi yun yung pinag-pray ko. As in, sa dulo kasi, matanda na sila. Tapos, naalala niya si Queen Charlotte. Di ba may sakit siya? Tapos, naalala niya. Tapos sabi niya, kasi nung first scene nun, tatakasan ni Queen Charlotte si King George. Ayaw niya mapangasawa. Tapos sabi ni King George, you did not go over the walls. Tapos, nag-alam mo yung scene na babata, matatanda, iyak ako na iyak, ganun. Kasi, ang galing dahil ang sarap ng ganung feeling. Tapos parang bigla ako nag-pray kay Lord na sana yung magiging asawa ko, yung tatanggapin lahat ng madness ko sa buhay. Kasi ako mismo hindi ako perfecto. Kahit ako napipikon ako sa sarili ko. Pero alam mo yun, ang sarap pag yung tao na jowa mo, karelasyon mo, ay asawa mo na is tanggap ka kung sino ka at kung ano ka man. Alam mo yun. And siguro yun yung intimacy sa akin. Napakasarap ng relationship na parang hindi ka nagpe-perform. You don't have to perform. Parang yun nga, sabi nung nagpakilala si King George, I'm just George. Hindi siya King George. Kay Charlotte, I'm just George. Brother ni Pepa. Pero yun nga, ang pakaganda na yung tanggap ka buong buo. Wala kang kailangan itago. Grabe yun. Sana Lord. Sana Lord. Sana Lord. Ngayon, intimacy. Next na. Next na daw. Next na daw. Number, I don't know kung pakailan na to. Magde-date ka ba ng taong mahiyain? Hindi. Nakakahiya eh. Siya pala yun. Nahiya ako. Hindi, joke lang. Oo, bakit hindi? Magde-date ka ba ng taong mahiyain? Oo. Oo. Hindi naman negative. Hindi naman negative yung pagiging shy. I mean, Ako magde-date ako mahihain ako eh. Kapal naman ang mukha ko kapag nag-date na mahihain. Ako din, magde-date ako ng mahihain. Kasi mahihain din ako. Pero hindi mahihain talaga or more like anxious, pero mahihain talaga. Pero correction lang, wala na akong ibang i-date. hirap na may jowa. May restriction talaga eh. Kung nanonood man po kayo. Ano yan? Ikaw. Si Brian. Hindi, ako, actually si Lea nung nagkakilala kami, mahihain yan. Para, ako pala yung Bobbing Brooks dati. Ngayon ko lang na-realize. Kasi paano ba nangyari? Kada kita. Medyo mahirap lang siya para dun sa katulad ko. Kasi, hindi mo dapat patayin yung pag-uusapan nyo. kasi minsan ang sasagot lang sa tatango lang yan eh. Parang gano'n. Lea. Pero di gano'n nga talaga nung simula kami. Parang lahat, kahit sa chat, ako lang yung nag-iisip. Parang ikaw yung effort talaga. Tuloy yung flow. Kumbaga, ewan ko paano gumagana yung utak ko nun eh. Parang gano'n lang. Parang mag-a-ask ka. Medyo mahirap lang siya sa simula. Lalo na pag hindi pa kayo masyadong
magkakilala. Lalabas Parang lahat ng chatting skills mo. Lahat ng pwedeng, anong paborito mong kulay? Wala naman ganun. Anong paborito mong number sa electric fan? Ganun nga. Kaya parang may kailangan ka i-break na wall pag kami. parang ganun. Pero most of the people na shy kasi ang daming, alam nyo yun, parang pagka nakita mo yung walls niya, na-break niya yung walls niya, parang napakadaming wonderful things na gusto niya sabihin. Actually sa akin, na-attract ako sa taong mahiyain eh. Yung girlfriend mo lang, yung girlfriend mo lang. Siya mahiyain. Correction, wala nang ibang mahiyain pa na. Na-attract sa'yo. Pero totoo yun kasi, yun nga, again, mayroong mystery behind it eh. Ano, yung pagkamahiyain yung babae. There's some mystery behind it and you want to uncover that. And 98% of the time, pagka na-uncover mo yun, sobrang ganda nung nasa likod nung shy, pagiging shy niya. Para siyang hindi open book eh. Oh. Parang may pa-mysterious effect kaya mas mysterious. interesting. Saka imagine, paghihirapan mo, yung siya mismo. Pag-uncover. Kung sino siya. Pero that doesn't mean naman na Yung mga... yung hindi mahihain na yun. Hindi- Maganda rin yun. Ako naman parang, sa akin, mag-date ako ng mahiyaan. Pero parang ang napag-pray ko yata kay Lord gusto ko yung dadalin ako. Yung sa usapan. Kasi sobrang mahihain ko. Ako naman, kunyari, ako yung nasa posisyon mo. Magpapanik talaga ako. Ano, itutan ko dito, Hindi. kuya. Ako talaga mahihain din. Hindi ako yung sobrang Hindi ka extra. extrovert. Pero extrovert ako sa patingin ko. Extrovert ka naman talaga. Pero hindi ako yung kayang mausap ng bago agad. Dito nga sa church eh. Di ba? Pag may bagong bisita hindi naman ako yung humaharap kayo. Di ba? Parang gano'n. Hindi ako yung nag-open up agad na sa bagong mga tao. Parang gano'n. So, nung unang date namin, sobrang hirap talaga. 2 oras lang yun, pero parang 3 days. Nagtitinginan lang kayo. Hindi naman. Ako nga parang tatanong-tanong lagi. Ganyan. Parang ko sa mga ganyan. Kahit hindi ko alam kung tama pa ba yung tinatanong ko. basta may matanong ka lang. Yun nga yung feeling ko. Kasi nga, feeling ko, ako din sobrang hindi ko alam sasabihin ko. Mas magpapanik pa ako mga 10 times bago ako mag-chat. Ganon muna. Kaya sabi ko parang gusto ko yung babaeng yung Malakas personality. Malakas personality, yung kaya akong dalhin sa pag-uusap. Kunyari, maging magjowa na kami, tapos pupunta kami sa isang lugar. Kunyari, sa family reunion. Hindi ko talaga kaya, hello po. Sa sino yung naiisip mo? Wala ako naiisip. Alam Yan, sige. Pero kailangan mo talaga mag-adjust pagka may girlfriend ka na. Pero you would date. Yun yung Oo, tanong eh. matindi. Yun. Siyempre, magiging ka pa ba? Oo din. Pero there's a beauty behind someone who is shy. Next tayo. Natapos na yata yung May mga... asawa na. May asawa yung... Ay, meron na ba yung asawa? Yan na naman. Pakailan na. Nadala. Dumadaan na. Huwag na to. Eto. Eto kasi more on hindi natin alam kung pwedeng bagay, pwedeng tao. Kailan nyo po malalaman kung hindi na para sa'yo ang isang bagay o tao? Ayan. Pag sumuko ka na, Pag wala na. wala na. Sa ending. Kasi yung question na yan, nagro-root yan sa sa anxiety. Hindi pa tapos eh. And gusto niya na malaman kung para sa akin pa ba to o hindi. Eh parang sa experience ko, malalaman mo lang na hindi na para sa isang bagay pag wala na talaga. Oo. Oo nga no. Oo. Kasi yung tanong na yan, feeling ko nagro-root yan na, kunyari, nakikita niya ng possible na mawala. Kasi gusto niya nang unahang umalis, unahang bitawan, kaya siya yung nabitawan. Parang ganun. I mean, sa experience ko, malalaman mo lang talaga na wala, hindi na sa'yo para isang bagay pagka wala na. Pagka wala na. Diyan papasok kung tao man yan, love is a choice. Pero hindi natin alam, baka merong sitwasyon silang pinagdadaan, may nangyari, sobra siya nasaktan. Pero tama rin sinabi mo pag sumuko ka na. Kasi parang pag may sumuko na talaga eh. Yun ay sagot na hindi para sa'yo. Pag pinili mo ng hindi paniwalaan na para sa'yo.
Parang ganun, oo. Parang ganun. May ano dun. May sense yun. Kasi, ewan ko lang parang hindi Ewan ko ba? Parang nasa sa'yo yan eh. Parang wag kang humingi ng sign outside. Pero hindi ko rin talaga, hindi natin ma-judge yung... Depende Magbigay sa tayo sitwasyon. example. Kunyari yung course, paano namin nalaman ni Rap na hindi na para sa amin? Sa akin, siguro... Pares pala sila nag-ship test tayo. Oh. Siguro sa akin, Pares kayo babagsak. may may Kaduga na rin, Prop. Sabi kasi namin, pares kakakagano kay Bri. Pares pala sila nag-ship. Tapos tayo pares tumuloy. Dahil yun na yung pinaka-term ko. Tumuloy. Tapos nag-ship. Then nagalit siguro, ano rin na pares pala kami nag-ship. Kayo pa, pares pumasay ka, pares kayong bumagsak. ay bumagsak din ako Hindi, kasi nga, testimony natin yan. Kami, kaya kami na-delay, nag-ship kami. Tapos Kaya kayo. pares bumagsak, kaya na-delay. Ako both. pero yun nga, sa akin nung nalaman kong siguro bago ka pumasok sa isang bagay, bago mo pumunta doon sa isang bagay o sa relationship, meron kang red line, deal breaker. Deal breaker. Nung nalaman ko hindi na para sa akin yung Arky. Paano? Nung bumagsak na ako, kasi yun yung Lord, pag bumagsak ako dito, wala na. Hindi na sa akin to. Ay, bumagsak ako. Yun na yun. Yun na yun. Kasi kayo naman, bumagsak kayo, hindi nyo naman sinukuan. Yun na. Ayun. Yung Lahat red naman line. sa Kunyari amin. sa relationship din, malalaman mong hindi na para sa isang tao pagka nag-cheat na. Kasi yun yung deal breaker mo. O kaya pagka may ginawa. Depende yan sa deal breaker mo. Kaya nga dapat, bago ka pumasok sa relationship, malinaw dapat yung red line na papasukin mo yun. Kasi para alam mo kung ilalaban mo pa ba or hindi na para sa'yo. Siguro yung isa din yan sa mahalaga na kilala mo yung sarili mo at hanggang saan yung kaya mong gawin para sa isang bagay. Kasi kunyari, sa akin naman nung nag-shift ako, kaya ako nalamang hindi para sa akin yung meteorology. Una, hindi ako natututo. At pangalawa, hindi ko talaga kaya. Ayun, yun din. Kasi akala ko earth science tas engineering pala. Parang kilala ko yung sarili ko na hindi ako like magsusurvive sa ganitong course dahil hindi ito para sa akin. Kaya kailangan kong tanggapin na hindi talaga para sa akin yan. Pero when it comes sa tao naman, maganda yung sinabi ni Kuya na may deal breaker. Alam mo kung hanggang saan mo titiisin at hanggang saan mo kayang tanggapin. Pag lumagpas na sa line, sa linya, hindi na para sa'yo. Kasi hindi siya one size fits all Kunyari kami, kunyari nahirapan ka. Hindi naman porket nahirapan ka, mag-ship ka na, di ba? Kaya nga sabi ni Rap, dapat kilala mo yung sarili mo. Kilala mo yung limitations mo. Kunyari sa akin, yun nga, lumipat ako sa Arky nung sinabi kong bumagsak ako. That doesn't mean na pagka bumagsak ka sa course mo ngayon, lilipat ka na. Hindi yun clear sign. Again, sa akin, sa sarili ko yun. Na-realize ko rin na hindi rin ako talaga para sa Arky. Ngayon, ang final decision ko na lang din na is nung bumagsak ako. Again, wag mong tutularan yun. That doesn't mean yun yung tama. But dapat kilala mo yung sarili mo. Napaka-importante nun. Isa pinanghawakan ko kasi buong college ko hanggang makapasa. Yun nga, yung sinabi ko, malalaman mo lang hindi para sa isang bagay. Kapag sinukuan, ikaw na mismo umayaw. Ikaw na mismo. Kasi the more mo namang piniperso yan, lahat naman ng course mahirap For example, nasa sayo na yan kung magtutuloy ka o hindi. Kung susuko ka, ibig sabihin, hindi na para sa'yo yan. Kaya kami binibiro ng college prof namin kasi ang daming bumabaksak sa amin. Parang sinasabi niya, there's life beyond accountancy. Nung sinabi ng teacher namin yan, ang daming nag-ship. Kasi totoo naman, may buhay pa. Pero depende yan sa sitwasyon. Paano naman, kunyari, yung niloloko na siya ng lalaki. Tapos, sa akin kasi, di ko pa siya susukuan. Martyr na yan. Okay nga. I mean, again, pagka ganun, that may deal breaker ka talaga. Tsaka magkaiba yung yung pagiging, ang tawag doon, hindi na siya wasting Kapag nag-i-stay ka pa sa ganun, katangan.
Pero hindi with all respect, dapat malamang sa malamang kapag cheating or meron na talagang iba, deal breaker na 'yon, majority deal breaker na. Wag nyo, at siguro magiging wag nyo na balikan. I-tolerate. Wag nyo nang i-tolerate. Then tsaka advice bilang Sa ano to Oo. sa relationship to iba yung level ng marriage. Iba kasi yun, ibang usapan na yun, yung marriage, lalo Sa na pagka may relationship. vows na kayo. Itong yung nag-uusapan namin is hindi pa kayo kasal. Kasi hindi pa kayo kasal. Mag-girlfriend, boyfriend pa lang kayo dun. So, feeling ko malinaw na pagka may cheating na or nagkaroon na ng feeling sa iba, wala na talaga dapat. Paano kuya, kunyari sabihin, nagbago na siya, tapos bumalik. Bahala kayo dyan. Huwag kayo Hindi nag-work sa first time, hindi mag-work sa second time. Parang kahirap din kasi i-build yung trust pagka ganun, pagka Oo. bumalik din. Araw-araw yung hahunt ka. Nakakaparanoid din pagka ganun. Baka sabihin ng iba, try and try until you succeed. Tsaka, cheating will always be a choice. Oo, choice first yun, time choice yun. Hindi yung parang, hindi, aksidente. nilabanan ko naman, hindi. Oh. Hindi talaga. Trauma yun sa part nung Okay, next question. Ay, si Brian Kuya, na. kuya. Ano di tanong? Kailan nyo po malalaman kung hindi na para sa yung isang bagay or tao? Ano ba ang... Kakat na lang to, no? Same. Hindi, parang... Ako kasi yung course ko, pinurso ko eh. Ang parang wala akong nakitang mas better. Meron akong nakikitang pwede kong lipatan. Pero wala akong nakikitang mas better fit na course na para sa akin. Para sa'yo. Kumbaga parang ganun. Parang ayoko sabihin mag-downgrade pero wala naman babanggitin. Kung lilipat ako parang Hindi mo mold. yan. Kumbaga hindi ako magiging better dun sa lilipatan ko, parang gano'n. So yun lang, parang sa tingin ko, malalaman mong hindi na para sa'yo nga. Pag sumuko ka na, kasi ako, pinurso ko. Parang yun lang, ayokong ulitin yung sinabi niyo para magiging redundant inulit na niya. So yun lang. Same lang halos. gusto ko dagdag siguro sa part na as Christian wise, tayo mga Christian, malalaman mo na hindi para sa iyo isang tao kapag nilalayo ka na kay Lord. Kumbaga kapag meron ka ng choice na ginagawa, na yung choice na yun, imbes na mapalapit ka kay Lord, mas makilala mo si Lord, mas lumalayo ka, mas nagiging matamlay ka. Isa yun sa major sign na yung tao hindi talaga para sa'yo. Lalo na kunyari malinaw na against sa Bible. Hindi talaga para sa'yo yun. Pagka malinaw na may sinabi yung Bible na bawal sa ganito, bawal ganyan. Hindi talaga para sa'yo yun. Obvious na yun. TikTok ka na naman. Oo. Na-clip ka na naman. Ano na tayo, lipat na tayo sa more on serious things. Sa tingin niya, is it, though serious naman yung kanina, pero alis tayo sa relationship. Is it okay to bargain with God for something against His revealed will and why? Paano Or ulit? why? Okay, Okay lang bang makipag-bargain kay God sa bagay na against yung will niya? Against Sa Against will sa will niya. niya mismo. Parang nasagot na natin yun. okay lang naman, kaso di ka masusunod. Okay lang naman, ikaw lang din mahirap. Kasalanan ba siya, kuya? Kunyari, like, medyo ipilit mo kay Lord yung gusto mo. Paano kasalanan? May may sense of pride. Di ba parang pag hindi kasalanan eh. Kasi sinabi niyang ganun, revealed will. Pagka alam mo ng mali, o kaya alam mo ng against sa will niya, tapos ipaglalaban mo pa rin, may sense of pride doon na, Lord, I know better than you eh. Hindi mo kasi Lord nakikita to eh. Di ba? May sense of pride yun. We are not saying na kasalanan mag-express ng frustration, mag-express ng pouring out your heart kay Lord, but merong sense of pride sa pagka pinaglalaban mo, alam mo nang hindi naman ni Lord. Tsaka kung tanong lang sana kung okay lang makipag-bargain kay Lord,
Yun. Pwede. Pwede. Yun. Oo. Kasi sa Bible mismo, sino yung Si- Lot? si Abraham. Si Abraham? Oh, Lord, baka pagka 50, Ayan, di ba hanggang sa 5 siya? na lang. Ano? Pero kapag mismong will na mismo ni Lord yung kinokontra mo, Ay, mali na. Parang malinaw na yung sagot na, kunyari, Hindi. no. Oo. Pero gusto mong yes. Biblically speaking lang din, pwede ka makipag-bargain, pero again, hindi ikaw yung masusunod, hindi mo mako-convince si Lord. hindi tayo masusunod. Hindi. Pwede, may freedom ka to bargain, but hindi mo mababago yung isip ni Lord. Okay? Kasi prayer does not change God's mind. Obviously yan, hindi naman nababago ng prayer yung isip ni Lord. Sabi nga sa verse, sino ba'y makakapag-counsel kay Lord? Alam mo yung parang lalapit ka kay Lord, Lord, kasi ganito yan eh. Ito yung prayer ko, sasabihin siya, ay Tyrone, buti na lang sinabi mo yan. Na, hindi naman ganun si Lord eh. So you have the freedom to bargain in a sense na you're pouring out your heart kay Lord. You are telling Him what you want talaga. Diba? What you want talaga. Pero yung makikipag-bargain ka, expecting na ikaw yung masusunod rather than God, you will be disappointed. You will be disappointed kasi all in all, siya pa rin masusunod. Siya pa rin masusunod. Saka parang lumalabas na hindi ka nagtitiwala sa will niya. Kasi kung malinaw na yun yung will niya, yun yung kailangan nating gawin. Tapos pipilit natin yung gusto natin for the sake na mag-feel good tayo. Yun feeling ko hindi tama. Hindi nga tama. It's a sin. Sabi nga, going against the... Ayun na nga. Yun eh. Kasi yung may pangalawa siyang question. Sabi niya, Jesus asked, what do you want me to do for you? If he were to ask you that question today, what specific prayer request would you bring before him? Kung tatanungin ka daw ni Lord ngayon ng ano yung gusto mong makuha sa kanya, ano yung prayer request na? Jowa! Ganyan ka lang. Kayo? Ikaw na. May jowa na kayo. Nasa answered na pala yan. Siguro sa akin, wag. Tsaka muna. Tsaka ano yan. Parang kung meron man specific. Pero kung ngayon, generally, thy will be done. Here and now. Pero kung meron man specific ka kung gustong matupad. Para naman kasi natin ginagawang genie si Lord, wag ganun eh. Hindi, Pero tanong lang naman, tinanong din si Lord ang nagtanong. Hindi naman sasagutin ni Lord eh. Tatanong ka lang naman eh. Tatanong Magpe-pray ka lang. lang naman eh. Hindi naman sasagutin ni Lord eh. Siguro stable mind. Yun. Ang mature naman ito. Nagsasagot ko. Makapanood ng concert. Ako kotse. Siguro sa stable mind. Kasi sa ako pa nabasa yun, parang napakamahal daw magkaroon ng payapang isip. Kasi anywhere pwede mo ma-experience yung di payapa utak mo. Pwede ka maging mayaman, pwede ka maging kahit sikat, artista, o sino, pero kung wala kang peace of mind, parang nonsense lahat eh. Sarap kaya nung feeling nung nakatulala ka lang na ganun. Tapos, oh, thank you Lord. Yun lang, wala na. Kalmado yung puso mo. Ako, i-contra ko lang yan. Kasi para sa akin, kung kunyari magkaka-peace of mind ako, hindi na ako funny. Lord of... Nakikinig pa rin siya. Ay, funny nga ako eh. Narinig nila. Paano pag sinabi Lord, gusto kitang mas maging pangit? Wala na talaga. Nabalo na. Ikaw bro, kayo. Sa Brian muna. Para sa akin sa ngayon kasi, kung specific, pero... Hindi. Oo, realistically speaking, eto na sila, tinatanong eh. Hindi, kung dito sa lupa Kung nandito pa tayo sa lupa, pera talaga. Kasi sa ngayon, talaga wala akong... Ibig sabihin na reach ko na yung goal ko na maging engineer, na... Ano pa ba? Like, may girlfriend na ako. Ano ba? Mayabang mo na. Not to brag, but to smile. So sa tingin ko lang, yun nga yung pinaprayer ko lagi, parang financial stability lagi, parang gano'n. So sa tingin ko yun yung specific. Immediate. Na gusto ko. Ano ba yun? Pera ba yun? Pampakasal eh.
Tama ata. Okay. Pera. Ikaw, kuya. Sa akin kasi yun ma-solve yung world hunger. Pang ano to 2028 president. Wala. Yung immediate, kung tatanungin niya ako, Lord, yung gumaling lahat ng may sakit. Uwi na ako. Ewan ko, siguro yun nga lang din, yung joy. Joy, para sa akin, joy. Kasi parang sa peace of mind lang din yung joy. Actually, doon naman bumagsak lahat ng sinasabi natin eh. Basta may pera kami sa Joy, si Joy. So, Pero pag may joy, sabihin mo, pag may pera ka, wala ka nag-iisipin, masaya ka, may joy. Doon din papunta sa peace of mind. Tapos ang iniisip mo lang kasi paano ka magpapakasal. Papanood to ng magulang yun. Hindi ko sure eh. Baka daw kasi si Joy. Ang gusto. Si Joy. Joy. Pero yun nga, kidding aside, Joy, yung iba yung yung feeling ng meron kang joy. Hindi. Ala. Sino kaya yung may joy sa nagko-conspiracy kayo dyan. Ay, ganun. Tayo. Okay, game. Sa akin, ako realistically speaking, sana madai kasi papunta sa adulthood talaga. Basta na lang siguro, Lord, kausapin natin si Lord. Siyempre, makagraduate, tapos magkaroon ng stable na buhay. Yan. Kala ko na girlfriend. Stable na girlfriend. Stable na girlfriend na susuportahan ako. Wait lang, di ko alam kung ano yung unahin ko. Pero kung isa lang pala yung sasagutin nila, girlfriend o makagraduate. Girlfriend na lang. Kaya yan, Priorities. sana magkaroon ng stable na buhay. Pag may stable na buhay, ibig sabihin may jowa ka na. Pag hindi yung stable yung buhay ko, wala pa. Nakadepende. Kaya ito mo konektado. Pag may stable na buhay ka, ibig sabihin, sakto yung pera mo. Pag may sakto yung pera mo, masaya ka. Pag masaya ka, peace of mind. Doktong. Kaya doon lang din, pinahaba lang natin yung sagot niya. All in all po, ang sagot Sabi. namin ay peace of mind. Peace of mind. Nauna kasi. Hindi sasagot ko eh. Pang TikTok ka kasi, guys. Next question tayo. Ito na medyo mga kontrobersiya. Dito, boy. Cut! Ito muna. What are your thoughts about the current issue about the husband of the former sex bomb member? Yung kay Yung kay Alvin. Alvin Kay Alvin. Aray. Aragon? Kay Alvin. Yun nga, merong both extremes kasi yun eh. Marami ring beses natatanong sa TikTok ko yun nung nakaraan. Sabi ko sa kanila, both extremes yun eh. There are both extremes sa issue. Yung iba yung nagko-compromise sa truth. Diba? Yung nagbabow down sa kung ano yung gustong sinasabi ng tao sa paligid niya. Nako-compromise mo yung morals mo as a Christian, yung standards mo as a Christian, parang hindi ka na halos nagbe-blend in ka na sa world, pero mahalaga na, pero obviously ang utos sa atin is do not conform into this world. That's the first extreme there. Wala kang kaaway kasi nga kakampi mo na lahat eh. 'Di ba? Wala kang na-offend eh. The same time, the other extreme is ino-offend mo na lahat. I mean, alam mo yun, parang you're telling the truth pero walang grace and gentleness. Walang grace and gentleness sa na yun. And sabi nga ni Apostle Paul, 1 Corinthians 13, if I speak tongues of men, tongues of angel, but have not love, I am just a noisy clanging cymbal. Ayun yung sinabi ni Apostle Paul. So, kahit gaano pa katotoo yung sasabihin mo, kung walang love sa yung root nun, wala ring kwenta yung sasabihin mo. And at the other end of the stream, wag na lang natin sabihin yung totoo, puro love na lang tayo. May ganun eh. So dapat
nasa gitna ka. Mm. There are a lot of Christians, maraming Christian na nafo-fall sa ano na kailangan totoo, tapos to the point na makikipag-away na sila. Mako-compromise na yung relationship for just telling their point. Which is true na may sinasabi nila, but hindi ko sinasabing totoo lahat yung sinabi nung kay Alvin. There are truthful things doon, pero marami rin na legalistic things. But my point here is, pagka Christian ka kasi parang walang love dun sa sinasabi mo again. Yung pagka bare truth lang, tapos minsan proud ka pa na may nasasaktan. Pagka proud ka na may na-offend, pagka ang main goal mo na is talagang ma-provoke ng tao, mang-offend ng ibang tao, you're not telling that with love. At wala ring kwenta yung sinasabi mo. Diba? Wala ring kwenta. Kasi si Jesus, pag nagpipreach siya, ang na-offend, ang nagagalit, yung mga self-righteous. Yung mga sinner lalo lumalapit. That doesn't mean na nagko-compromise si Jesus sa mga sinasabi niya. Diba? So, balanse dapat. Dapat may gentleness ka, meron kang love sa pagkakasabi mo, at syempre, make sure na totoo rin in according sa Bible yung sasabihin mo. Ngayon, pagka walang love, walang kwenta yon. Kung walang truth, wala ring kwenta yon. Kung puro love lang yung kung puro love lang, kung puro lie. Kunyari, yung kapatid mo, pangit yung damit. Di ba? Mukhang clown yung damit na lalabas siya ng bahay, mukhang clown yung damit. Ano ipaiiralin mo doon? Sasabihin mo ba, tatanungin ka ng kapatid, Kuya, okay ba yung damit ko? Ano sasabihin mo doon? Sasabihin mo ba, ang tanga-tanga mo naman, ang pangin ng damit mo, magpalit ka nga. Ganun ba? Or sasabihin mo, hindi, maganda yan, lumabas ka. Maganda yan. Alam mo, pagtatawanan siya pagka lumabas ka doon. Diba? You don't have to be the two kinds of extreme. Sasabihin mo, well, I love you, and hindi maganda yun. I think baka pagtawanan ka na ibang tao pagka tinuloy mong isuot yan sa labas. And sinasabi ko lang naman yun dahil mahal kita. Ang laking difference nun sa sasabihin mo na ang pangit-pangit niyan, magpalit ka ka. O kaya sa, hindi maganda yan. Diba? Ang laking difference pagka nasa gitna. So always say the truth in love. Personally speaking, hindi ko ite-take yung approach ni Alvin. Kasi hindi nga rin makaka-win ng gospel yun. Kasi ang madidinig lang nila yung sumisigaw, yung galit. Diba? May natandaan ba kayo sa sinabi niya? Ang natandaan nyo lang yung itsura niya or yung tono ng pagkakasabi niya. Ano ba yung sinabi niya specific? Hindi ko nga rin pinanood eh. Parang kasi, sabi niya, hindi ko alam pero, Kasi nga, diba, yung sex bomb magkakaroon ng concert. Syempre yung damit ng sex bomb plus yung sayaw ng sex bomb medyo hindi conservative. Ngayon, sabi ng ganun, yung asawa ko talaga, hindi ko pinayagan yan kasi yung mga ganun. ang sinabi pa nga niya, parang si Lord ang nagpatigil. Sinabi daw ni Lord sa kanya na mag-resign na siya kay sex. Parang yung asawa niya nag-resign sa sex bomb dahil pinag-resign ni Lord. I mean, conviction nila yon. Yun yung isa ko napanood na lahat tayo mga Kristiyano, meron tayong personal conviction. May personal conviction. Kung hindi sasali si IC dun sa concert, conviction niya yon. That doesn't mean na mali yung ibang babae na sumali sa concert. Ngayon, alam ko may Christian din na sila Jopay ba? Hindi ko alam kung sino yung Christian doon na sumali sa concert. Ngayon, that doesn't mean kasalanan yun. Conviction nila yun eh. Conviction nila yun, separate yun sa Christian. Ngayon, kung yung conviction mo na wala namang malinaw sa Bible na kasalanan yun o hindi, i-apply mo sa ibang tao, legalism na yun. Legalism na yun. Kunyari, yung pagpo-post ng ng mga binili mo sa social media. There are people na hindi sila nagpo-post kasi conviction nila na parang nagbo-boast sila sa nakuha nila. There are people naman, Christians din, na pinopost nila yon to share. Ngayon, conviction nung isang tao yun na hindi siya mag-post, ngayon dapat hindi niya i-condemn yung mga nagpo-post. Kasi wala naman nakalagay sa Bible na kasalanan yung pagpo-post. So, conviction yun. Yun yung nangyari na parang si Alvin, parang super aggressive niya na. There are truthful things na, yung pananamit ng babae, dapat ganyan kayo, pero yun, ang ganun na nangyari. So again, ang natandaan ng tao, yung galit, yung pagsigaw, o kaya yung yabang ng pagkakasabi niya, pero yung truths, tinan mo,
Alam, nung napanood ko ngayon, parang nasad ako. Kasi yung reaction ng tao, pag tiningnan na naman nila si Lord parang kinokondemn lahat ng tao dito. Ay parang sasabi nga nila, ano ba yan? Sinabi, ay yung Diyos mo sinabi yan, ganyan. Sana wag ako idamay ng Diyos mo. Ganon, yung parang kasi pag naging Kristiyano tayo, nakikita na sa atin si Lord eh. And kung kiniklaim natin Kristiyano tayo, tas nakikita ng ibang tao na ganito pala yung ugali ng isang Kristiyano, ba't ako maniniwala sa Diyos mo? Lalong napupulaan si Lord. Yung Christianity. Yung Christianity as a whole. Doon ako nasad eh. Kasi parang sabi ko, yung kilala kong Diyos, kasi yung kilala kong Diyos, lahat ng pagkakamali ko sa buhay, hindi niya ako nilabel sa pagkakamali ko sa buhay. Sobrang gracious ni Lord. Pero at the same time, sobrang just niya. Ito nga nabasa ko sa isang libro. Sabi, the truth without grace can be called judgment. Grace without truth can be the name license to sin. Parang kung puro grace lang, parang baka yun yung maging license natin para magkasala. Pero kung puro truth lang, ang dating na nun, nanguhusga tayo. Kasi sabi din dito, the God of all truth is also the God of all grace. Tsaka ano rin, yun nga, yung parang pagka na-compromise ka, you will offend people when you're a Christian. Kasi you will be going against the world. You will offend people. But don't make offending people your goal. Diba? Iba yun eh. Jesus Christ offended people. Pero hindi niya main mission mang-offend na ibang tao. Hindi niya sinabi yung katotohanan para lang ma-offend sila or mainis sila. Hindi rage baiter si Lord. Hindi rage baiter. So, at the same time, let's be fair din naman sa kabilang side kay Alvin. Hindi rin naman natin alam yung true story niya, kung ano yung nasa puso niya talaga. Yung intentions niya. Kasi hindi natin malalaman yun. Siya lang may alam doon. Kung ano talaga yung intentions niya, tsaka ano yung pinanggagalingan niya. Ang naging resulta nga lang, sa labas, at least sa labas, is merong yabang, merong galit. Parang may arrogance. Yun, so may arrogance. Kaya mali na perceive ng tao. Mali na perceive ng tao, but again, hindi natin mako-conclude kung ano talaga yung nasa puso niya. Kung ano yung nasa puso niya, kasi si Lord naman na nakakakita nun. Baka kasi yung puso niya talagang sobrang passionate lang. Kasi alam ko, may nakapanood din kami ng interview niyan, meron siyang past experience eh. Iba rin talaga yung pinagdaanan niya. But again, hindi natin gina-justify yung nangyari niya. Pero two sides of the truth, kailangan mo malaman. So let's be fair lang din. Again, hindi naman natin kine-claim na alam natin yung intentions ni Alvin. But sa labas, ang na-perceive nga is pangit. Kaya ang advice lang natin is always say the truth in love. At pa may nabasa ako, sabi din sa nabasa ko. Sabi niya, we must learn to speak with wisdom and tact. Siyempre, kailangan sabihin natin kung ano yung tama. Pero kailangan iniisip din natin paano ba siya sasabihin nang hindi tayo makaka-offend at hindi tayo makakasakit. At the same time, hindi nawawala yung truth. Pangalawa, to act with both gentleness and strength. Yun nga, katulad lang din nun, hindi ka kasi pwedeng aggressive ka. Kasi pag aggressive ka, magre-repel lang lahat ng sinasabi mo, hindi tatanggapin eh. Pero kailangan strength in a sense na matibay yung ground mo kung saan ka nang gagaling at kung ano yung intention mo. And lastly, to show both humility and courage. Ayun, when you say humility. When you say courage din, kasi parang you have the courage to say the truth. Kasi minsan ang hirap sabihin ng totoo sa mundo, sa makamundong mundo. Pero yun nga, when it comes to humility naman, kailangan din ma-acknowledge mo na ikaw din mismo ay makasalanan, so we don't have the right to condemn other people and to say na mapupunta sila sa impyerno o hindi, nagmasama kang bata, na ganito, ganyan ka. Kasi in all honesty, Kristiyano man o hindi, lahat tayo makasalanan. Pare-parehas lang tayo makasalanan. Pare-parehas lang. Kayo, baka, alam niyo ba yung
Ako hindi masyado. Hindi ko nga napanood. Pero Mga post lang ako eh. Hindi chronically online na mga kuya. Pero Jowa kasi. Jowa ka. parang mostly parang medyo natakot niya ako kasi imbis na Christian siya pero imbis na napapalapit yung ibang tao kay Lord, parang mas lumalayo at the same time parang naalala ko yung dating sa mga devotion natin. Yung tayo, mga believer, nababasa tayo ng Bible, di ba? Pero yung mga unbeliever, hindi naman Bible binabasa na, binabasa na tayo mga believer. Kung ganito yung nangyayari at nagiging act natin. Pero at the end of the day, hindi naman natin ma-judge yan. As much as hindi natin ma-judge si Alvin. Parang, alam mo yun, wala din tayong karapatang. Basta yung panghusga sa isang tao, regardless kung si Alvin man yan, kaibigan mo man yan, kapitbahay mo man yan, parang it's not our right to judge other people based on what they do and what they are doing. Unless nakalagay talaga sa Bible. Parang malinaw sa Bible na ganyan. Mali, Mali yung ginagawa. But then again, yung katotohanan na yun, dapat may love mo sasabihin yun. Saka, it's not our judgment. Oo, Kay Lord pa rin yun. kay Lord pa rin yun. Hindi tayo yung nag-decide na ganito yan. Oo. Si Lord yung nag-decide na yan kasi sinabi niya yan. And meron pa ako isang quote na yung parang nung sabi nung yung pastor, sabi ganun, kung puro galit, kunyari, pagka magpipreach ako, nagalit, sumisigaw. Kahit gano'ng katotoo yung sinasabi ko, sabi ganun, ang matatandaan lang nung nakikinig, sinigawan ako ni pastor ngayon. Di ba? Parang ganun eh. Ganun yung mangyayari. So again, truth with love and gentleness pa rin. Nung pinag-iisipan to nga, sabi ko, kasi ganun minsan ako mag-isip kung si Jesus ba'y nandito sa posisyon niya, paano niya kaya sasabihin na mali ito, na hindi maganda. Alam mo, sabi ko nga, ang dami kong kilalang theologian, napapanood na theologian, ganun din yung mga tanong. Hindi ako nakaramdam ng ganong intensity sa pagsasabi. Nanonood ako ng mga debate ni John MacArthur sa CNN pa yun na tinatanong, sino yung, ano yung totoong religion? Ano yung, parang paano ka maliligtas? Tas ang mga katabi niyang panel, mga Jewish, mga Hindu, tas atheist. Yung pagkakasabi ni John MacArthur, totoo. Pero may ma-offend, but hindi yabang eh. Alang arrogance. So sa totoo lang tayo, parang ganun. But again, with love pa rin yung niya. Kasi magkakatabi sila doon, magkakaharap. Real. You have to be that courageous to tell the truth. Okay, huwag kang magbabaho down. But then again, with love talaga dapat. Pero sa akin, yung issue na yan, maraming nang bash sa kanya pero marami ring nabuhay ang Christian. Oo, parang... Kasi nakita ko kada post kong nakikita patungkol sa pambabash sa kanya. Titingnan mo doon sa comments yung mga Christian halos na misunderstood lang siya, ganyan. Pero wala naman parang yung sinabi niya is according to the Bible naman, parang ganyan. So parang may ang daming Christian na nakaintindi sa kanya. So kumbaga kung ano ba yun, yung mga Christian kasi alam na talaga yung truth eh. Kung ano yung bawal, kung ano yung mga maling sinabi niya. Mali lang talaga yung pagkakasabi niya, pero may tama. Hindi, tama. Patawag din, mali yung pagkakasabi, pero tama yung sinabi. Parang gano'n. Again, may truthful things nga sa mga sinabi niya talaga. Kasi kung mali sinabi niya, pati panigurado, pati yung mga Christians, iba ba siya, di ba? So, pero kung makikita mo talaga dun sa mga comment section ng mga nakita kong post, na binabash siya, pinagtatanggol pa siya ng mga Christians. Yung point of view, yung at least yung truth na nandun sa sinabi niya. Kasi you have to stand upon the truth talaga. Yun yung dapat hindi tayo compromising. But then again, nasa other side of extreme kasi yun eh. Walang love. Next question. Ano na ba to? For the last question. Last naman na. What can you say about what Senator Padilla said about the youth today? For context, sinabi niya may hina daw yung kabataan ngayon kasi nade-depress, something like that.
Tapos yun, mahihina daw yung kabataan niya. Tapos dinagdag niya pa sa post niya parang based daw kasi sa statistics, ang dahil daw kabataan ngayon na nag-iisip ng ganon. Tapos yun. So sinabi niya mahina yung kabataan ngayon dahil madaling nade-depress. Alam ko yung both side ng story dyan eh. Na kasi tinignan ko rin yung dalawang views no ano, 'di ba? So yung isang view syempre yung sa una muna tayo, ano yung nag-backlash. Syempre yung isang views is parang sabi nga nila mas matapang yung kabataan ngayon kasi mas nagsasabi sila kung ano yung nararamdaman nila. 'Di ba? Kasi totoo rin naman 'yun. Totoo rin naman yun, meron ng courage na sabihin nila kung ano yung sinasabi nila. Tapos at the same time, baka naman onti yung naka-record na sa self-harm ngayon kasi nga wala naman social media nun. 'Di ba? Kasi lahat na ultimo pagkamatay ng isang tao, na pinopost ngayon eh. Kaya yung awareness parang ang dami. Ikaw compare sa dati wala namang ganyan kasi nga wala namang social media nun. Wala namang masyadong knowledge nun. No? So that's one side kasi yung sinabi nga rin ni Rap nun dati, yung parang bakit ganun daming bata ngayon na parang merong makikita mo yung mentally challenge nila. Bakit ngayon marami? Dati naman walang ganun. Nung pala, kasi nga, mas marami lang nadadiagnose ngayon. Kaya parang ganun, parang yung awareness umispread lang. 'Di ba? So, there's that kind of, there's that side of the aisle. Second naman ng aisle is parang may katotohanan din na yung kultura rin kasi natin ngayon nagbago na. Parang nawala yung competition na parang kunyari nga sa school, makaka-cancel na ba tayo ngayon? Kunyari sa school, yung competition sa school, parang lahat ngayon honor na, di ba? Lahat na yun honor na. Dati, kung nabutan nyo, top 10 lang eh. Top 10 lang. So, may culture change at saka yung awareness, lumaki na. Yung awareness about sa mental health, which is sobrang good thing, lumaki na. At the same time, hindi mo rin na may culture change or mabe-blame mo ba yung culture change siya parang kasi lahat naman ng generation sinasabi na iba na yung bata ngayon eh. Nung bata kami sinasabi na iba yung bata nung bata tayo naririnig mo rin yung magulang mo na iba na talaga yung mga bata ngayon. I'm sure nung bata rin sila sinasabi rin na iba rin talaga yung mga bata ngayon. Ngayong matatanda na tayo, syempre makikita natin iba na talaga yung mga bata ngayon. May ganong factor din naman kasi yung sure nag-change yung kultura. But ngayon yun nga isa sa podcast na nadinig ko yung kay Tim Tebow. Noon si Tim Tebow nasa isang nasa football team siya no school niya. Sobrang competitive niya, hyper competitive siya kasi ganun yung mga professional athletes kaya nga sila professional athletes kasi hyper competitive siya. Nung sobrang competitive siya, sabi ng coach niya, sabi ganun, ang mahalaga sa atin dito, hindi naman mahalaga na manalo. Sabi ganun ng coach nila, ang mahalaga mag-enjoy kayo. Si Tim Tebow, sabi niya ganun, hindi coach, ang pinakamahalagang bagay, manalo. Sabi ganun, kasi syempre hyper-competitive nga siya. Tapos yung coach, sinabihan yung tatay niya na, sir, yung anak niyo po, parang sobrang competitive, dapat i-tone down yan. Sabi ganun. Tapos nung tatay naman niya, nilapitan siya. Sabi ganun. Sabi daw nung tatay niya, nak, okay lang yan. Sabi ganun, okay lang yan. Sabi ganun, hindi lang naiintindihan ni coach. Buti na lang daw, sinabihan siyang ganun. Kasi most of the kids ngayon, parang hindi, parang sobrang, yun nga, yung naging culture changes, okay lang na hindi ka manalo. Parang hindi winning ang goal. Kaya yung competition nga nawala. Ngayon, pagka naka-experience sila ng loss, ang hirap Panghihirap. O kaya rejection, mahirap mahirap mo i-process Kasi kunyari sa bahay pa lang, hindi ka na nakakaranas na rejection. Parang isusubo sa'yo lahat. Bawal kang pagalitan. Natatakot yung magulang sa anak na pagalitan na baka magrebelde. Hindi natin naranasan yun kung tayo, papaluin talaga tayo. So, pagdating sa labas, naka-experience ng rejection, naka-experience ng pagkatalo, parang bakit naku-culture shock siya na gano'n. Again, hindi ko generalize yung mga lahat ng bata, pero yung pagka-prioritize mo yung comfort na isang tao kesa sa reality ng life na you will lose, you will get rejected, you will
hindi pagka hindi nakaranas ng enough na talo or rejection yung isang bata, parang hihina nga siya sa real world. Di ba? May ganun eh. May ganun. Hihina siya sa real world. But then again, hindi sa akin na hindi masyado ganun kalawak yung knowledge ko about those things. But yun lang yung na-observe ko. Mahalaga na aware tayo sa mental health ng tao. But then again, mahalaga rin na yung mga kabataan ngayon ma-experience nila yung rejection at loss sa buhay, because that's the reality. Kahit gaano ka komportable gawin ng magulang mo yung buhay mo, the real world will always be cruel. And you have to be prepared for that. Kasi lalabas at lalabas ka ng bahay mo kahit anong mangyari. Tatanda ka. You have to wake up in a world na the reality na life is suffering. Life is cruel. And you have to be ready for that. You have to be ready for that. Then that makes you tough. That makes you tough talaga. But then again, mahalaga na aware ka din sa emotionally healthy ka rin sa tao. So, sa sinabi ni Robin na yun, two truths can be true at the same time. You have to be tough, but at the same time, you have to be those people right now. I think the mga kabataan ngayon is brave for telling what they're feeling, but at the same time, meron dapat din toughness. Alam mo yun, tough love sa equation. Dapat pagsamahin yung dalawa na yun. Kasi hindi naman pwedeng babangagin ka lang lagi. Parang, kasi yung na-experience mo naman trauma sa loob ng bahay, paglabas mo, yun din i-apply mo rin sa ibang tao. So, yun lang. Sorry sa mahabang sagot. Pero yun na po, doon po nagtatapos ang ating... Salamat po sa mga nagtanong. Kayo ko yun. Ikaw ba, Rap? Baka meron ka muna idagdag. Ikaw. Parang nasagot natin to sa sa secret episode natin. Yung bakit yung bata hindi masaya ngayon. Ano na ulit yung sagot natin? Paano na parang mas expose sila sa comparison. Na-expose sila na nako-compare nila yung sarili nila sa ibang tao. Kasi nga may social media na eh. Depende siguro sa sitwasyon. Ulit. Depende. Hindi naman lahat ng sabihin natin kabataan na yun, dati, malakas. Tough talaga. Pero at the same time, hindi rin natin pwedeng sabihin na lahat majority ng kabataan ngayon mahina. Kasi iba-iba ng sitwasyon yung pinagdaanan ng tao. Hindi naman lahat, for example, hindi naman lahat mayaman, hindi naman lahat privilege, hindi naman lahat merong opportunity, hindi lahat mahirap. Basta iba-iba ng sitwasyon. Pero that doesn't necessarily mean na mahina yung isang tao. Siguro tingnan na lang rin natin. Yun nga yung cultural difference. Meron kasing jump, generational gap na nangyari. Pero for me, sa tingin ko, hindi. Kumbaga, parang hindi ako agree dun sa sinabi ni Robin. Ikaw. Okay. Ako kasi, nung nakita ko yun, ang unang pumasok sa pagkatao ko, inis. Una, kasi nga syempre, nasa psych. Syempre, iba yung tama nun sa mga yung parang, sige, like, ilatag natin. Minsan kasi, since nagkaroon tayo ng awareness about mental health, minsan nagagamit natin yung terms in the wrong way. Pag nakaramdam tayo ng lungkot, we say we're depressed. Pag nakaramdam tayo ng kaba, we say we're anxious or we have anxiety. Or baka meron tayong sakit or ganyan. Parang it takes a while before you get a disorder. Parang it takes a while bago ka ma-diagnose. Yun yung thing when it comes to mental illnesses. Kadalasan, bago ka ma-diagnose, kunyari with depression, it needs to be 6 months na, I'm not sure kasi di pa ako nagre-review. 6 months para ma-consider na major depressive disorder. Kailangan 6 months kang may ganon. Or basta yung mga symptoms lumabas sa'yo in 6 months.
it will take a while for you to be able to diagnose. So, pag sinabi mong, pag nalungkot nga, it doesn't literally mean na depressed ka. Pag malungkot ka ng isang linggo, it doesn't literally mean na depressed ka. Baka kasi kaya ka malungkot is bumagsak ka sa exam, you are grieving. It is normal. People grieve. Sad. Ang hindi lang maganda sa pagkakasabi ni Robin is when he labeled young kids today. Yun ang hindi maganda. Pagdating kasi sa mental illness, hindi maganda that when nilalabelan mo isang tao. Even with people or kids with autism, they don't call them autistic. Rarely, pag nakakita ka ng isang tao, ng isang professional na tinatawag silang autistic, rarely, though in truth, meron silang autism, pero there are better ways to say it. For example, neurodivergent. Hindi sila normal, but their neurological pathways are divergent, not like us na normal people. For example, yun, katulad ng mga bagay na yun, there are better ways to say it. And ganito rin how do we define weakness? Paano ba natin ma-define na isang bata ay mahina? For example, mga kabataan ngayon, they tend to cry. They tend to hyper or even acknowledge their emotion, tas maiiyak sila. Do we call that weakness or not? Pag ang isang bata ay umiiyak sa magulang, umiyak dahil napagalitan, should we call it weakness or not? How are we going to define what weakness is? Pag sinabi ba nating umiyak ka na sa magulang mo dahil nahihirapan ka sa isang test, mahina ka na. Meaning ba nun, mahina ka ng kabataan? Pag nanghingi ka ng tulong sa magulang mo dahil binubuli ka at hindi mo kayang ipagtanggol yung sarili mo, kahinaan ba yun? Para sa akin, hindi. Kasi acknowledging your emotion and crying is part of being human. Lahat tayo umiiyak. Jesus wept. Even Jesus wept. Alam mo yun, John parang... 11:35. Alam mo yun, parang when it comes to defining what weakness is, kanya-kanya kasi subjective Kaya hindi mo pwedeng i-generalize na mahina ang kabataan ngayon sa kung paano mo piniperceive kung ano yung kahinaan. Kasi baka ang kahinaan sa isang tao ay ang hindi pag-iyak, ay ang hindi pag-acknowledge ng kanyang nararamdaman. Kasi doon naman sa sinabi ni Kuya Enyeng kanina na baka na-pamper sila nung kaya they didn't get to experience rejection. I mean, we are not here to blame, pero kaninong generation ba yung magulang ng generation natin? It's them. Galing sa generation nila. So, babalik at babalik tayo. Bakit ganyan sila mag-isip? Kasi sa generation na parents nila. Ba't sila ganun mag-isip? Kasi sa generation na last parents. Yun yung sinabi ni Pastor. Dapat nga nauna ako. Yun yung sinabi ni Pastor Ed, di ba? Parang iba yung kabataan ngayon kasi iba yung magulang ngayon. Alam mo yun, parang it's not about who should blame. Hindi rin sa mas mahina ako yung kabataan ngayon at mas malakas yung kabataan noon. Hindi na ganun It's about how you be able to help those kids today and how you're going to raise them. Paano ba sila mas magiging maayos, as magiging better on handling their emotion, their problems in a way na hindi nila susukuan yung buhay. For example, kabataan ngayon, we say, madaing nagpapakamatay. Trigger warning. Madaing nagpapakamatay. Then we will go back why they need to do that. Bakit? Probably neurological factor, biological, meron na silang predisposition na ng depression. Baka namanan nila. Pero yung parang ito kasi merong diathesis stress model. Ibig sabihin, sa isang cup, meron ng, andito yung nasa babang is yung genes, tapos yung mag-fill ng cup is yung environment. Parang nature versus nature versus nature. Imagine, meron kang genes, kunyari magkapatid tayo kuya, may genes tayo parehas ng schizophrenia. Tapos, wag mahirap na yan. May genes tayo ng major depressive disorder. Ganyan. Tapos, ikaw, napunta ka sa environment, nagkahiwalay tayo since kambal tayo. Napunta ka sa isang pamilya na loving, understanding,
they acknowledge your emotion. Pero ako, napunta ako sa na wala kang karapatang umiyak sa harapan ko pag minambuli sa'yo, labanan mo. Ganon. Magkaiba yung environment. And ako, lumabas sa akin yung major depressive disorder. Kay kuya, hindi. Yung nagigets niyo yung point ko. Yung parang, it's also sa environment mo, kung paano ka na brought out, kung paano ka din sa school, sino yung mga nakakasalamuha mo. So, it's really not right to generalize na mahina yung kabataan ngayon. I mean, kasi kaya din ako na pikon. Kasi nasa taas siya. I mean, may position siya and he has the audience na makikinig sa kanya. So, kung ano yung sasabihin niya, kung hindi knowledgeable ang isang tao, tatanggapin yung sinabi niya kasi may nakikinig sa kanya at nasa taas siya. So, napakahalaga na ang mga taong nasa taas, inaaral lahat ng sasabihin nila para hindi mali yung makuha ng taong nakikinig sa kanila. Sobrang halaga nun. Kasi, second point na na-trigger ako, nag-post siya, nagbigay siya ng statistics and everything, na ganito daw, ganyan. Secretary daw siya ng information, I don't know. Doon pa ako na-trigger. Parang, you have all the statistics. And yet, hindi mo naiintindihan bakit may ganyang stats. At kung anong kailangan gawin. Doon ako medyo napuno eh. Kasi, kung sa point of view ko, possible, ang daing makabataan ngayon nakakapag-isip ng ganon or minsan ginagawa nila. Pero, are we here to blame them or are we here para pigilan ng mangyari yun? Diba? Especially with those who have power. Are you guys there na i-judge ang mga kabataan ngayon? Or are you guys there to help us prevent na hindi mangyari yung mga bagay na yun? Pero, yun nga, mahalaga nga yun yung awareness mo tsaka yung intentions mo sa pagsasalita. Kasi alam mo ba, nung nakita yun, napanood ko yun, as in gusto ko makipagsuntukan. As in, nainis talaga ako at some point. Tapos, nag-share na ako. Tapos, iniisip kong mabuti kung ano yung sasabihin ko. Kasi ang initial ng mga, I mean, di ko din sila masisi kasi syempre, iba-iba tayo mag-isip. Iba-iba talaga. Hindi ko masisi yung mga kaibigan ko kasi, or mga friends ko sa Facebook kasi galit na galit sila kay Robin and everything. Tapos isisisi nila sa generation, ganito rin naman kayo, ganyan din naman kayo. Tapos, that's not the way. Nasa isip ko parang, kung sasabihin ko to, may mangyayari ba? Doon ako napunta sa point na hindi naman na dapat sinisisi at nililibelan eh. Andyan na yung problema sa harapan natin eh. Kailangan natin gawin paano natin mareresolve yung problema. Hindi na kung sino ang may kasalanan sa problema. Kasi andyan na sa harapan natin yan eh. Ibig sabihin, the truth is, siguro lang din eh, yung risk factor, parang mas prone nga talaga tayo, hindi yung generation natin eh. Yung yung later generation, mas prone nga talaga siguro sa risk of depression kasi nga sa technology na nga lang din. Wala na ako sasabihin. Yun ba yun? Okay, ikaw na magpatuloy. Hindi, yun lang. Parang, ang sasabihin ko lang, di ba, ang claim niya, marami nang mahina ngayon. Sabihin ko lang is, parang mas marami nang expose. Parang mas maraming nakakakita na merong mahina. So parang nagagaya sila na yun nga eh. Yung sinabi rin ni Rap, hindi sinabi niya eh. Yung parang malungkot ako, ay may depressed doon. Baka depressed din ako, di ba? So yun lang, nasabi na kasi yung masabihin ko, una yung sa cultural thing eh. Ikalawa yung sa generation, sa parents. So yun ang weird lang talaga, bala ko nga na sinabi mo pa. So yun, parang yung mas marami lang na-expose, mas mabilis kumalat yung information Na normal pala yun. na normal pa yun. Kasi dati, di ba, text lang, makakaalam lang na may problema ka, pamilya mo, mga kaibigan mo. Ngayon, pati yung nasa kabilang mundo na, kabilang bansa na alam ng aware na sila dun sa mental illness, di ba? Yung prone nga lang. Yung prone. So parang ano lang yan, nagla-ladder up. Yung ano lang din, yun nga, yung dati kasi ang mapapagkumparahan lang natin, yung pinsan natin. Pinsan lang natin.
Hindi mo na makikita yung mga pagpunta ng ibang tao sa Hong Kong, sa Singapore, ano, lalo na nung bata tayo, ang alam lang natin, kunyari may mayaman tayong pinsan, sana ganun kami. Yung pinsan lang natin, achievable kasi kamag-anak natin. Ngayon, sa social media, kahit 4 years old, meron ng social media ngayon. Makikita niya, syempre, yung ibang tao nagpupuntang Hong Kong, nagpupunta ng ganito, o kaya yung family nila sobrang close, laging lumalabas. Hindi naman lahat ng nasa social media totoo. Tapos ngayon, ikaw, as a kid, ba't di ko na-experience yun? Tatanungin mo sa sarili yun, ba't di ko na-experience? Sana ganun din kami. Kaso yung achievement nun, parang wala sa reality, parang sobrang layo. Kasi hindi mo sila kamag-anak. Hindi mo sila malapit na nakikita mo na tangible na nakikita mo. Kaya parang mas malulungkot kasi comparison is a thief of joy. Di ba? Yun nga. The moment na mag-compare ka ng ibang tao, it's either malulungkot ka or yayabang ka. Ngayon, mas prone nga. Mas prone. Parang ano lang din yan sa pag-aaral. Ewan ko kung tama yung statistics, pero mas maraming nakakayari ngayon. Mas maraming gumagraduate. Hindi, libre kasi college. Hindi. I mean, parang, yun nga, cultural thing din. Na lahat na-i-inspire graduate. Lahat, di ba? Achievable Parang kasi. yun lang din yun Imagine may makita sa TikTok, huwag mag-aalala. Di ba? Maiiyak kayo, gusto ko rin to. Double-edged siya, no? Double-edged Kaya siya. parang nagganon din yung nangyayari sa weakness na parang sinasabi niya. Sa weaknesses. Dumadami yung expose sa social media. Again, ikaw na lang magre-respond doon. Malulungkot ka ba o hindi? Ano? You're all in all, pag sinabi natin, when we talk to older people, siguro po, instead that we blame these kids, we try to understand them and help them how will be able to cope, anong kailangan nilang gawin pag na-disappoint sila, pag na-reject sila, and sa kids naman, sa youth in today's generation, pag may natutunan tayo, intindihin nating mabuti. Hindi dapat tayo kuha lang ng kuha, kain lang ng kain. Kailangan nilalasap natin yung lasa ng pagkain. TikTok ka rin. Sana ma-choose ni ChatGPT. Ayan. Siguro. Yun na ba yun? Yun ba yung last question? Yan yung last Oh, question. 1 hour and 30 minutes na rin. Ano? So, ayan guys. So, thank you sa pakikinig. Thank you sa, sana may natutunan kayo. Sana may mag-chat na kayo. Rafael po, hanapin nyo na lang. Hindi pwede yung bullet. Rafael Prince po nakaganoon sa Facebook. But anyways, ayun, sana may natutunan kayo. Again, these are our opinions, and We're saying this because of love. And for love. for love. And ayun, thank you sa pakikinig. Meron ba tayong next segment? Nagbabasa kami ng libro ngayon. That would be siguro for this month, yung isang book na binabasa namin. Pero ano pa ba? Siguro may mga upcoming interviews pa, but don't forget to like, share, subscribe, and Click the notification bell. panotik na lang. Para ma-remind kayo. Tsaka panoorin niyo daw yung sa TikTok. Meron na rin We kami need to TikTok. reach 10,000 views. 10K views. So ayan guys, thank you. Again, this is Save and Sound Podcast. And bye-bye. Bye. Bye-bye. Save and Sound Podcast. Saved by grace, safe in Christ, sound in faith.